everyone! Welcome back again to my channel! This is Daiwena Vlog. So for today's video, ayan. Mga hirap na pinagdaanan ko, no? Mga challenges na napagdaanan natin bilang first timer dito sa Hong Kong. So kanina kasi, habang nag-i-scroll ako ng FB ko, meron naman akong nakitang post about sa pagbibigti na i-share ng isang kong friend. Sabi ko, meron na naman pala. Sabi kong ganyan. Di ba napapadalas nyo na nababalitaan na ang babata pa ngayon around 40 or 50 ang edad naman. So, paano ba natin, ito yung sad reality bilang OFW, ano? Kasi yung mga nakikita natin ay puro happy, masaya. So, based sa aking experience, nung bago ako, kaya sabi ko nga sa inyo, ayoko nang maging bago ulit, mag-start ulit, kasi hindi talaga madali ang pakiramdam na pressure ka, stress ka. Naranasan ko rin ang magkaroon ng anxiety dito sa amo ko. Oo, start natin no, yung mga pinagdaanan ko, na masabi ko kung walang ibang tao na yung parang mula nung nag-start na yung I was 3 to 4 months na yung nangyari sa akin na pinaka-worst about dun sa tatay ng amo ko. Then sabay pa ng nung may kamag-anak ako na, alam mo yon, sumabay pa siya sa nabangga kasi that time na nangyayari sa akin yung gano'n na hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa amo ko. Iniisip ko yung magiging resulta kung sasabihin ko sa amo ko yung ginawa ng tatay niya sa akin. Then sumabay din yung kamag-anak ko na ano-ano ang sinasabi sa akin. Sabi niya, iba na talaga nagagawa ng pera, kung ano-ano pang masasakit na salita na akala mo may ginawa akong bonggang-bonggang kasamaan sa kanila. So, super stress talaga ako kasi nakita niya yung post ko na naliligo kami sa Chunwan Falls. Then, pa-chill-chill lang, sabi niya ganyan. So, sabi ko, kung di mo lang alam, sabi ko ganyan, bakit kasi ayaw mag-share? Kasi minsan pag nag-share ka, di ba, yung pakiramdam ng iba, yung feeling mo na hindi mo talaga mapagkakatiwalaan kasi akala mo nalulungkot sila para sa iyo, dinadamayan ka, pero kinakatuwa nila so yun yung napatunayan ko sa kanya. So dapat lang talagang hindi ako nagsabi ng problema ko sa kanya kasi that time na nakita niya kami doon naliligo, masayang nakangiti. Yan yung time na dinala ako ng friend ko, si Ate Minda nga, kaya kahit inaaway ako noon, hindi ko talaga siya inaano kasi ang laki din ng tulong niya sa akin. Pag-motivate niya sa akin, nandyan sa payuhan ako, pagalitan ako, ganyan. Kasi that time, pinaka-worst na nangyari bilang OFW, kung nakita niyo yung video ko, yung pinaka-worst na nangyari sa akin dito. So, siya talaga yung si Ate Minda yung dinala niya ako doon kahit nilibre lang din siya, nagbitbit pa siya ng kasama. So, paano ko siya nalabanan? Hindi lang ako sumuko, siguro gano'n. Kasi once na sumuko ka, talo pa rin tayo eh. Pero ang hirap talaga na sitwasyon na yon. Then yung pangalawa yung nagkaroon ako ng anxiety nung lumipat na kami ng bahay. Dahil din yun kay pandemic dahil din yun sa hindi ako pinapalabas ng amo ko that time na almost halos hindi naman ako talaga nalabas noon kasi iniintindi ko sila na may bata nga, iniingatan lang nila yung bata. So ayaw ko din na sa akin manggaling yung COVID. So nung time na alam mo yung buryong ka na sa loob ng bahay, day off mo naman, pero ayaw ka talaga palabasin. Pero yung ibang amo, yung mga friend ko, nakakalabas na sila So sabi ko, bakit ako? Sabi ko ganyan, iniisip ko ng ganyan. Then one time na nilabas nila yung bata. Tapos ako, hindi nila ako pinapalabas. Then nung nag-ask yung parents niya na magpalinis,
pinayagan ako lumabas. So, ano ang problema? Sabi, isip-isip kong ganyan. So, dahil gusto ko nga mag-off that date, hindi kalimutan ko na, kinondisyonan pa rin nila ako na, wait lang dahil mag-market muna tayo ha. Continue natin mamaya. So, ito yung ating pamimilhin today. Yao Mak Choy, Tukati, Pumpkin 12, Tomato 4, Samdo or Shikpong, and egg. Ayan, tomato 4. Ang ganda ng tomato nila, oh. Fresh na fresh dye. Liko. Kimulan ka. Next natin ay Yao Mak Choy. Yao Mak Choy, Tukate, Liko. Then next natin ay pumpkin. Yung lagi kong binibili dahil. Pumpkin around 12. Next natin ay ang itlog. Then isda na day. Dito ako lagi nabili day kila nanay ng itlog kasi mabait sila. Next natin ay isda for steam, shikpong or samdo. Ang shikpong ay ito. Ang shikpong day ito, and samdo naman ito kasi tatlong kulay. Ayan, ayan, ayan. Nilalagay na nila ni amo kung around magkano, 45 or 55, ganyan. Nilalagay nila. Kaya may option yan dahil minsan wala na kasi yung samdo. So, kung may sikpong, yun. Mayroon laging option. So, ayan guys, tapos na tayo mag-market, saan nga ba tayo napunta? Doon sa, hindi talaga nila ako, ayaw talaga nila ako papalabasin. Doon ang hinihimotok ko noon, bakit yung bata na ilabas na nila? Tapos, yung mga friend ko nga ay pinayagan naman na sila ng mga amo nila. Tapos, ako, ayaw talaga nila ako palabasin. Then, nung nag-ask, yung parents nga niya na magpalinis, pinayagan nila ako. So, bakit? Bakit? Sabi kong ganyan. So, kinondisyonan nila ako, day. Ang ginawa nila, day, sabi niya, wag ka lang daw ako lumabas, babayaran daw nila ako. Kahit mag-off daw ako, hindi daw ako mag-work. Basta, di lang daw ako lalabas. So, sabi ko, ang inisip ko that time, sige, binigyan na nila ako ng option. So, ayaw talaga nila ako palabasin. So, pumayag ako. Kahit off ako, nasa bahay lang ako, hindi ako nag-work, pero may bayad ako. So, ang nangyari naman dahil, ganito nangyari. So, wala akong pagkain. Ang ginawa ko, yung pagkain ko nung hapunan, ang ulam ko lang nung day ay, wala siyang sapat na ulam talaga. Yung may binol na, hindi ko alam kung anong halaman dagat yun. Binoil yun na pang ng alaga ko para sa tubig. Yun ang binigay sa akin ng hapunan. Pero ang ginawa ko, hinati ko pa din yung pagkain ko ng hapunan kasi na off nga ako at hindi nila ako mapayagan lumabas. So, paano yung pagkain ko? So, wala din silang binigay sa akin dahil na pagkain. So, parang alam mo yun, yung naghalo-halo yung basta hindi ko alam, hindi ko maintindihan yung aking pakiramdam talaga that time. Na balikwas lang ako sa higaan ko. Ang sakit ng ulo ko. Gusto ko pumikit. Pag ipikit ko yung mata ko na nakahiga ako, naikot yung paningin ko. Yung alam mo yun, parang nagbabalintong-balintong ka. So, ko yun? Natiis ko siya. Hindi ako nagsabi sila that time na nag-o-off ako. Nung pagka-Monday, ako nagsabi sa kanila na ganito, hindi maganda yung pakiramdam ko. Pinento ko sa amo ko yung pakiramdam ko nung hapon na ganito, ganyan. Ang sakit talaga ng ulo ko, mabibiak. Wala talaga akong tulog, guys. Then, ayun, no choice sila kundi ipa-check up ako. Pina-check up nila ako. So, nagasto sila sa akin. 400 ata mahigit yung pina-check up nila. Then, kasi ang sakit talaga ng ulo ko, guys. Hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. Kahit anong gawin ko. So, yun. Anxiety pa lang yung nararamdaman ko na yun. Anxiety. So, kaya ngayon, ako na yung nasusunod kung anong araw ako nag-o-off. Kasi, mostly naman, hindi naman ako bibihira lang. Alternate, kumbaga ako mag-off. So,
Kaya ako na yung nasusunod kung anong araw ako nag-off. So mula nun, day, kung gusto ko mag-off, pinapa-off nila ako, hindi na nila ako pinapakialaman. So buti na lang na inopen ko talaga sa kanila kasi hindi ka naman makakapag-work eh. Diba? So andun si ate. Hindi kami nagkasalubong. Yun, buti na lang about naman sa pagkain. Ayun, unti-unti din nilang na-realize siguro na nasabi ko din yung ayaw ko na noodles na lagi nila binibigay sa akin, nasabi ko din sa kanila. So, in a nice way, kumbaga hindi sila ano ba yun? May noodles kasi yun si amo na gusto ko pero ayaw niya pala. So, na-compare ko siya, sabi ko, amo, mas gusto ko nga to kaysa sa binibigay mo lagi sa akin, sabi ko ganyan. So, mula nung nasabi ko yun sa kanya, hindi na siya bumili ng gano'n. Kasi pag bumibili siya, day, dami. Tapos ako lang kakain. Ako, ang dami talaga. Then, buti kung ang binibigay niya is mayroong sahog. Meron, pwede kang kumuha ng dumplings or sauce something. Wala kasi kaming mga sauce na pwedeng ipangpalasa doon. So, yun as in, yun lang. Kasi nasa plate mo, this is your breakfast. Gaganunin ka lang. So, bilang bago, takot kapag kumuha ng ganito, ganyan. Pero, awa ni Lord, hindi ako sumuko, hindi rin ako umayaw. Kasi yung katwiran kong hanggat hindi sila aayaw, hindi ako aayaw. Yun yung kinatwiran ko kasi no choice naman tayo eh. Wala naman tayong maaasahang ibang tao para matupad yung pangarap natin. Kaya, laban lang. Buti nga ngayon dahil may YouTube na ako. Once na mayroon akong dinidibdib, yung nagiging problema ko na ilalabas ko dito, din may mga nag-a-advise sa akin. Ang hirap kaya nung feeling na wala kang mapagkatiwalaan, wala kang masumbungan ng problema mo. Ang hirap. Danas ko yan. So, iiyak mo na lang mag-isa. Yung parang kung ano-ano na yung naiisip mo. Ang hirap talaga, Zay. So, yung YouTube, isa yung way na para lumuwag-luwag yung dibdib ko. Tulad kagabi nga. Ayan. Nailabas ko na alam mo yun, inis na inis ako din. Sa live, may nakakausap tayong mga nagpapatawa o nag-a-advise. So, laking tulong din. Then, syempre, yung pagdadasal natin kay Lord, lagi din tayo talaga magsimba. No? So, sana sa mga baguhan, laban lang tayo. Sa una, mahirap talaga. Mahirap talaga. Ayaw kong balikan tayo maging bago ulit. Kaya, pinag-iisipan ko kung mag-renew or kung gusto pa rin nila ako, so renew pa rin siguro ako, no? So, ayan lang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Paangat nga ng bra ko. Paangat ng bra ko, day. See you next vlog. Bye-bye!